So, magandang araw mga kalapatids. At ngayong araw nga ito ay pag-uusapan naman natin ng about sa Taiwan Racing Pigeon. So, paano nga ba tumingin ng magagandang klase ng Taiwan at kung paano yung sistema ng paglipad nila ng kanilang mga ibon. So, samahan niyo ako kalapatid. At bago nga tayo dumako sa topic natin ngayon, alam naman natin ng mga Taiwanese ay mga great breeders kung saan sila ay nagpupunta sa iba't ibang bansa para lang mag-breed ng ibon na kaya nila, lalong-lalo na sa mga European countries. In short, masasabi natin na ang mga Taiwan birds ay Euro birds. Yun lang ang alam ko. At tumako na nga tayo sa topic natin ngayon mga kalapatids. So alam naman natin mga kalapatids na nagsisilakihan at nagsisitaasan yung mga love sa Taiwan. So dito namamalagi ang mga pigeon owner at ang kanyang mga ikakarerang kalapate ng ilang buwan bago ang karera. After 2 months ng training at viewing sa loop, dito na sila matatatakan ng pang-qualification round. So, samahan niyo ako kalapatid sa mga susunod na video. At ito nga mga kalapatids, ang loading ng isa sa club sa Taiwan. So, ang feature natin na club ngayon ay yung No Club na Taiwan. Yung may logo lang na kalapate na may sa dagat. Yan, sa Sing Sing yung feature natin ngayon mga kalapatids. So, ito ang loading station nila. So, kung mapapansin nyo, hilera sila. May naka-assign na pigeon inspector sa bawat sulok. So dito natin papakita kung paano nga ba yung sistema ng pagkakabit nila ng mga sticker sa ibon na kakarera nila mga kalapatid. So mapapansin natin mga kalapatids, pag nakakuha tayo ng Taiwan dito sa Pilipinas, maraming sing-sing yung nakalagay sa paa ng ibon. So nariyan na rin yung ikatlong sing-sing sa taas ng sing-sing na kung saan may numero na yung parang aluminum na declip lang. So yun ay isang sticker mga kalapatids na gamit nila yon sa bandy clocking. So yun ang kinukuha nila sa ibon para mag-clock sa bandy clocking. So sa video na to makikita natin na ini-inspect na yung ibon kung tugma ba siya sa naka-qualify na ibon noong tinatakan sila ng qualifying round. At dito pupunta na tayo sa second pigeon. So ito ini-inspect na naman yung ibon kung tugma ba siya sa tatak niya ng qualifying round. At ang ginagamit nilang ilaw dito mga kalapatids ay yung pang ultraviolet light. So dito makikita natin yung mark mismo ng tinatak nila. So hindi siya pang ordinaryong tatak na nabibili lang kung saan-saan. Dito din makikita na natin na sineselyuhan na yung sing-sing ng ibon. So may two way of clocking ang ibon. So isa na nga doon yung bandy clocking at yung sensor, which is an automatic clocking. Electronic clocking. One nga mga kalapatids ay napaka-stricto nila. So kung matatanggal yung sealed sa sing-sing, is disqualified na yung ibon sa next round. At yun nga mga kalapatids, para siyang MacArthur sa Pilipinas na pag wala na yung shield sa sing-sing, kahit umuwi man on time yung ibon natin, ay disqualified na siya sa race. At dito na nga siya tatatakan mga kalapatids ng pang-lap, kung anong lap na sila at kung saan na yung narating ng ibon. Tsaka nila to kukunan ulit ng larawan para sa susunod na lap na verification. At ngayon sa next stage na tayo kalapatids. After nga ng isang loading, so dito na nakalagay lahat ng form ng mga ikakarera nilang ibon. So, nakabox yan. Lahat yan ay tipon-tipon. So ang isang form ng isang ibon is pang last lap na yon, mula first lap hanggang last lap. Yun ang gamit ng isang form nila. So doon kasi nakatatak yung mga tatak din ng ibon, mga kaduplicate kumbaga.
So panoorin natin kung paano nila to selyadohan, paano nila to itago para makaiwas sa daya. At dito na nga, ilalagay nila sa kahon yung mga form ng ibon. Tsaka nila ito sasarado at lalagyan ulit ng sealed at kakandaduhan yung kahon. At pagkatapos ng bitawan ng ibon, maghihintay na yung mga pigeon owners sa kanilang loft. So tara, samahan niyo ako sa paghihintay. At after nga ng arrival ng mga ibon, dito na yung tinatawag na showbird. So dito na nila i-unseal tsaka bubuksan yung box na kung saan naglalaman ng form ng ibon.
At pagtapos ng i-unsealed ang box na naglalaman ng mga form, dito na nila tatanggalin ang mga sealed ng mga dumating na ibon sa race. Dito tatatakan nga nila ang mga ibon ng proof na umuwi nga yung ibon sa lap na kung saan sila binitawan. At eto nga, syempre hindi mawawala yung verification ng ibon. So sa stage naman na ito, sa mata naman yung verification ng ibon. At kukunan ulit yung mga kalapati ng larawan para sa gagawing verification sa next round. At dito na nga tayo sa pinakamahalagang stage sa lahat, ang showbird, na kung saan yung mga tumapos lang na ibon sa lahat ng lap. So dito, makikita natin, i-check nila yung inner ring. So may pang-check sila ng inner ring. Tapos dito, nakasaad sa form, yung lahat ng stamp, yung verification ng ibon. At dito na nga i-verify yung ibon na tumapos sa karera sa lahat ng lap, kung saan itutugma lahat ng pilok na stamp sa kanyang pakpak. Kung tugma ba ito sa mga stamp na nakasulat sa form. So nasabi ko kanina, iisang form lang ginagamit ng Taiwan sa bawat isang pigeon. So dyan nakasaad at nakalagay lahat ng mga sticker niya every lap. So gumagamit sila ng ultraviolet light. So makikita nyo dun sa sticker na mga sticker na may number sila. At dito na rin i-verify ng officials kung tugma ba yung ibon sa larawan na huling kuha sa kanya before the race ng last lap. So lahat tumutugma, so confirmation na champion siya. So sa Taiwan nga mga kalapatids ay may 4 seasons of race. So ito yung summer race, north race, south race, at winter race. Pero ang pinaka mahirap sa lahat ay ang winter race. Ang winter race ay ginaganap tuwing bear months. So dito alam naman natin na ang bear months ay panahon din ng tag-ulan, which is dumadaan sa Pacific at lumalabas sa West Philippine Sea yung bagyo, na kung saan yun ang racetrack ng Taiwan tuwing winter race. So ito yung time na nagtatatak sila ng mga 500 km, 600 km, at higit sa lahat 900 km. So ang TU na club nga ang nakapagtala ng pinakamalayong race sa Taiwan noong 2014, which is 900 km air distance. Sa daang-daang ibon na binitawan, iisa lang ang nag-clock at umuwi. At yun ay isang saddle na Taiwan bird. So, kaunting tip lang mga kalapatids sa pagtingin ng magandang klase ng Taiwan birds. So, mag-base kayo sa stamp. Stamp kasi nabe-base ang lipad ng ibon kung saan ang narating nito bago siya mawala. The more stamp, the more na mas maganda ang nilipad ng ibon. May mga club din na gumagamit ng cartoon character stamp noon, gaya ng CTRPA, which is to determine din ang lap ng ibon. 2017 nung huli silang gumamit ng cartoon character stamp.
At kaunting tips lang din mga kalapatids about sa distance na nililipad ng bawat ibon. So ang gusto ko na club tuwing winter race at South Derby race ay ang CTRPA, NHRP at TFPF na club. Kasi sila din yung lumilipad ng by sea at land sa distance na 500 plus kilometers sa sea at 200 plus kilometers sa land. Pag North at Summer race naman, ang KLPR at No Club na Taiwan ang namamayagpag sa distance, which is lumilipad din sila ng 500 plus kilometer sea at 200 plus kilometer land. At ang summer race ay ginaganap tuwing February, March, April. At ang South race ay ginaganap naman tuwing May, June at kalagitnaan ng July. Katapos ng kalagitnaan ng July, ginaganap naman ang North race tuwing August at September. At October hanggang December na ang winter race. At napapansin niyo sa mga stamp ng ibon, sa mga bilog na stamp na iba't iba ang kulay nito. Ang iba't ibang kulay ay nagdedetermine sa category na sinalihan ng ibon at sa lap na narating na nito. At ipapakita ko nga sa inyo ang mga mapalad na fancier sa Pilipinas na nagkaroon ng magagandang ibon na Taiwan bird at mga kilometer na nilipad ng Taiwan bird. At yan muna para sa araw na to mga kalapatids. Huwag mong makakalimutan mag-like, share at subscribe. At hit mo na rin ang notification bell button upang updated ka sa mga video na ipopost pa natin araw-araw. Lalong lalo na ang mga Taiwan birds. So mga kalapatids, ingat!